Magandang araw po at maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng buwan ng Disyembre. Humigit kumulang 9 to 10 days na lang ay Pasko na. Kaya ngayon pa lang ay binabati ko na kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At sa linggong ito ay matatanggap nyo na naman ang inyong libreng weekly horoscope. Siyempre pa, ang ating weekly horoscope ay 2-in-1. Nalaman nyo na ang kapalaran ninyo sa linggong ito hinggil sa inyong weekly horoscope ay mababasa nyo pa ang isang nobelang pinamagatang Ang Sikreto ng okultismo at mistisismo na hinango bilang patikim sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually, nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Kaya kung wala kayong sipi ng nasabing mga aklat at bilang patikim nga ay sabay na nating ipinaglilingkod sa weekly horoscope nito ang nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na hinango nga sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Ay matutunghayan nyo ang nobela sa ilalim ng YouTube video nito o sa description. Babasahin nyo lang. At sa ngayon ay nasa ika-29 na labas na tayo. Tuloy-tuloy natin itong ipinagkaloob sa inyo mula noong mga nakaraang weekly horoscope. Kaya pag sunod-sunurin nyo lang yung unang labas, balikan nyo ang ating mga nakaraang weekly horoscope, ikalawang labas, ikatlong labas, hanggang makarating kayo sa ika-29 na labas. Kung saan ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay isang nobela kung saan ay ang isang binatilyong si Aryabhata ay marugdog na naghahangad na matuto ng okultismo at mistisismo. Kaya pinakailaman niya ang antigo o lumang baol ng kanyang lolo Damyang Agimat na nakatago naman at iniingatan sa ilalim ng kamang kawayan ng kanyang tatang na si Sabater. At nang wala ang kanyang tatang na si Sabater ay pinangahasan niyang buksan ang antigong baol. At nabasa niya rito ang iba't ibang paraan ng pagtuklas ng okultismo at mistisismo. Sa kasalukuyan sa ika-29 o 29 na labas ay binabasa ni Aryabhata sa ngayon ang Testamentum ni Haring Solomon. Ito'y kasaysayan kung paano ginawa ni Haring Solomon ang maringal na templo ni Yahweh sa Jerusalem o sa Israel sa tulong ng iba't ibang makapangyarihang espiritu na inutusan ni Haring Solomon. Kaya basahin nyo ang ika-29 na labas ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo sa ilalim ng description ng YouTube video na ito. At ngayon, bilang pasasalamat
At dahil marapit na rin ang Kapaskuhan ay matutunghayan nyo na ang inyong weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran sa linggong ito hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pa kayong swerteng darating sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Disyembre. Kaya nood na! Weekly Horoscope, December 15 to 21, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Sa linggong ito, napapalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Ikaw ay labis na magtataka kung bakit ikaw ay laging sinuswerte. Actually, habang nagsisimula at umaandar ang simbang gabi, sunod-sunod at marami pang swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at material na bagay ang darating sa iyo. Bahaginan mong lagi ang mga kapus-palad at ang mga kakilala mong naghihikahos sa buhay. Dahil ang katotohanan, hindi mo lang alam na pupunta sa iyo ang kanilang mga buenas. Mapalad na kulay ang emerald green. Maswerteng numero 6, 15, 19, 27, 35, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, napapalapit na ang Kapaskuhan. Nakatala na sa aklat ng katuparan ang iyong magiging kahilingan para sa kapakanan ng iyong mahal sa buhay ay maririnig na ng nasa itaas. At dahil narinig na ng langit ang iyong kahilingan para sa mga mahal mo sa buhay, ito ay dagli-dagli at agad na matutupad. Tama ang ginagawa mo. Unahin mong lagi ang kapakanan ng mga mahal mo sa buhay kaysa sa ano pa mang bagay. Kapag lagi kang ganyan, lalo ka pang pauulanan ng swerte at magagandang kapalaran ng langit. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero 9, 18, 21, 37, 41, at 44. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Disyembre, lalapit mismo sa iyo. Ngayon ang swerte mo, aktwal, na makakatabi mo at makakausap ang taong paggagalingan ng iyong magagandang kapalaran na may kaugnayan sa aspetong pangpinansyal na siya ring panggagalingan ng iyong panggastos
sa darating na Kapaskuhan, na siya ring panggagalingan ng iyong ligaya, larangan ng damdamin, at sa malalapit at malalayong paglalakbay. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero 2, 16, 20, 27, 33, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Madarama ngayon ng iyong buong pamilya ang iyong pagmamalasakit sa kanila. Dahil dito ay lalo ka pa nilang mamahalin at pahahalagahan. Kasabay nito, ang langit naman ay gagantimpalaan ka ng mga biyayang may kaugnayan sa material na bagay. Malulutong at bulto-bultong makapal na halaga ng salapi ang agad-agad mong mahahawakan. Mapalad na kulay ang silver, maswerteng numero 7, 14, 17, 26, 34, at 42. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, huwag kang magbago ng layunin at inaasam-asam mo sa buhay. Nakikita ng nasa itaas ang mga ginagawa mong pagsisikap. Kaya naman, nagpasya ang langit na isa-isa nang ipagkaloob sa iyo ngayon ang iyong mga minimiti, ang iyong mga inaasam-asam, at ang halos lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay. Kaya naman, bilang ganti, magsaya ka at magalak habang binubuo ang 9 na araw ng sunod-sunod na simbang gabi. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 1, 19, 25, 28, 35, at 43. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Sa linggong ito, may bagong love interest na darating na magsisilbing inspirasyon at pampakilig mo ngayong holiday season. Ganun pa man, pakiramdaman mong mabuti. May mga ugnayan na sunod-sunod na swerte ang hatid. At may mga relasyon ding abala lang sa iyong dati ng busy at hectic na schedule. Ano't ano man ang mangyari, hindi ka dapat masyadong manalig at dumikit ng dumikit. Hindi rin ito dapat seryosohin dahil kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na ang relasyong darating ay pansamantala lamang at aalis din agad. Tandaang ang kahoy na babad man sa tubig ay nag-aapoy din kapag nag-iinit. Mapalad na kulay ang aquamarine, swerteng numero 4, 16, 23, 33, 41, at 45.
Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, habang ang iba ay nalulungkot, natatakot at labis na nag-aalala sa mga gastusin sa paparating na holiday season, ikaw naman ay makabubuo ng pangarap. At ang maganda nito, ang iyong magiging pangarap ay papayagan ng langit na mangyari at magkaroon ng katuparan sa panahon ding ito ng Kapaskuhan. Mapalad na kulay ang maroon, maswerteng numero 6, 13, 27, 31, 38, at 44. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, dalawang bagay na masaya ang mangyayari sa kapalaran mo. Pero sa bandang huli, maaaring may panghihinayang na magaganap. May babala kasi na mapagkakamalan ng iyong tinutulungan na ikaw ay may pagtingin sa kanya. At kapag nagkataong mahina ka, siya at ikaw ay magiging kayo. Pero sa umpisa lang masaya, dahil sa bandang huli, paglalayuin din kayo ng langit. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero 9, 16, 29, 34, 37, at 45. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa linggong ito at sa lahat ng panahon, nakaabang lagi sa iyo ang swerte at masaganang pamumuhay. Kaya ano man ang gawin mo, hindi ka dapat masiraan ng loob. Sapagkat bago ka pa isinilang, ang buenas, lalo na sa karir, sa salapi, at sa material na bagay ay sadyang noon pa inilaan sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang violet, maswerteng numero 5, 18, 23, 27, 32, at 44. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa linggong ito, talo ng sipag mo ang mga matatalino. Ang totoo nito, inggit sila sa iyo dahil alam nilang kahit sila matalino, hindi ito sapat upang sila ay yumaman at umasenso. Hindi kagaya mo. May konting talino lang at maraming sipag, makikita mo. Darating ang panahon at magsisimula na ngayong ikatlong linggong ito ng Disyembre na uunlad ka ng uunlad hanggang sa yumaman ng gusto. Mapalad na kulay ang peach, maswerteng numero 6, 17, 26, 30, 35, at 42. Aquarius, silang isinilang
mula 20 ng Enero hanggang 18 ng Pebrero. Swerte ka ngayon. Kaya lang, may kondisyon na nagsasabing sa linggong ito at sa darating na Kapaskuhan, muli mong tulungan ang isang kaibigang minsan nang lumapit sa iyo, pero hindi nakabayad. Sa 3 linggong ito ng buwan ng Disyembre, sa pagtulong sa kapwa ang hinihintay na kapalit, marami pang swerte at magagandang kapalaran ang iyong aanihin. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 1, 14, 23, 31, 43, at 45. Pisces, silang isinilang mula 19 ng Pebrero hanggang 20 ng Marso. Gagantimpalaan ka ng langit sa ginawa mong pagsasakripisyo sa mahal mo sa buhay. Ipagpatuloy mo ang iyong kabutihan upang lalo kang mapalapit sa itaas, at habang napapalapit ka ng napapalapit sa itaas, lalo ka namang suswertihin at lalo pang gaganda ng gaganda ang iyong kapalaran. Hindi lamang sa 3 linggong ito ng buwan ng Disyembre, bagkus ang pagganda ng kapalaran mo at pagdating ng iba't ibang uri ng swerte ay tuloy-tuloy mo ring mararanasan hanggang sa susunod na taong 2025. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero 2, 19, 25, 27, 40, at 44. Maraming salamat po sa nanood at tumangkilik ng Weekly Horoscope. Kapag wala kayong magawa ay inaanyayahan ko po kayong pasyalan nyo ang iba't ibang playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio upang matuto kayo ng sarili nyong paraan sa pag-aanalisa ng inyong kapalaran at sa pag-aanalisa ng kapalaran ng mga mahal nyo sa buhay. Nariyan ang ating playlist na Swerteng Guhit ng Palad. Sa pamamagitan ng Swerteng Guhit ng Palad ay matututo ka ng basic palmistry. Ano ba ang basic palmistry? Sapagkat sa guhit ng mga palad ay malalaman mo ang kapalaran ng isang tao, sa partikular kung yayaman ba siya, makapag-abroad ba siya, o kaya naman sa love life, magkakaroon ba siya ng masayang pag-ibig at pag-aasawa. Ay diniscuss natin lahat yan sa ating playlist na Swerteng Guhit ng Palad. Bukod sa palmistry, meron din tayo sa playlist nating Swerteng Numerology. Ito ay pag-aanalisa ng birth date at destiny number. Sapagkat hindi lang naman sa guhit ng palad nalalaman ang kapalaran ng isang tao. Nalalaman din ito sa pamamagitan ng kanyang birth date at destiny number. Actually, may 9 na uri ang tao ayon sa numerology. Ito'y ang taong 1, taong 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 9. Ang 9 na uri ng tao na matutuklasan nyo kapag pinasyalan nyo ang ating playlist na Swerteng Numerology. Nandyan din yung mga birth date na yumayaman. Sino-sino ang birth date na yayaman ay diniscuss natin sa playlist na Swerteng Numerology. At meron din tayong playlist na Swerteng Handwriting Analysis and Signature Analysis. Sa pamamagitan naman ng pagbabago ng sulat kamay
o ng pirma o ng lagda. Mababago ang iyong buhay. Kung dati kang bigo at hindi matagumpay, baguhin mo signature mo at matatagpuan mo ang isang napakaligaya at matagumpay na kapalaran. Kung paano babaguhin ang signature ay tinuro natin sa swerteng handwriting analysis. At bukod sa graphology o swerteng handwriting analysis, ay may playlist din tayong swerteng punsoy tips. Sa pamamagitan ng playlist na to ay tinuro natin ang basic punsoy, kung saan di mo na kailangang magbayad ng mahal sa mga punsoy expert. Bagkus ay kayang-kaya mong punsuyin ang sarili mong bahay, ang sarili mong tahanan o business site sa pamamagitan ng basic swerteng punsoy tips na mapapanood nyo rin sa playlist natin sa YouTube channel na ito. At meron din tayong pag-i-interpret ng mga panaginip, swerteng panaginip at mga lihim ng panaginip na binase natin ang interpretasyon sa pamamaraan ng mga psychologist na si Simon Freud at Carl Jung bilang isang interpretasyon ng inyong panaginip sa scientific at psychological na paraan. At syempre pa, meron din tayong playlist na swerteng horoscope. Diniscuss natin sa playlist na ito ang kapalaran ng zodiac sign na Aries hanggang Pisces. Hindi sapat na malaman ang kapalaran. Ang mas dapat ay baguhin mo ang kapalaran upang magtagumpay ka at maging maligaya. Itinuro natin lahat yan sa swerteng horoscope mula Aries hanggang Pisces sa ating playlist na maaari nyo ring pasyalan. At ang isa sa pinaka-latest nating playlist ay ang swerteng nunal sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa nunal sa ating mga katawan ay malalaman mo kung saan bang mga nunal ang tanda ng pagyaman. At ngayon ay meron tayong bagong-bagong playlist, latest na latest. Ang prediksyon 2025, kung saan sa nasabing playlist ay tinalakay na natin ang mga swerteng animal sign na yayaman at suswertihin sa taong 2025. Kaya pasyalan nyo ang ating playlist na prediksyon 2025. Dagdag dito ay tinalakay din natin ang kapalaran ng 12 animal sign. At sa kasalukuyan ay nasa animal sign na tayo ng snake o ahas dahil sa taong ito ng 2025, ito ay ituturing na wood snake. Kung suswertihin ka ba at paano ka suswertihin ay pasyalan nyo ang ating prediksyon 2025 na playlist. At para lalo kang swertihin, siyempre pa dapat ay mag-subscribe. At pagkatapos mong mag-subscribe sa YouTube channel na ito ni Maestro Noryong, pindutin mo ang notification bell o notification button upang lagi kang update sa mga YouTube video na ipagkakaloob ni Maestro Honorio. Muli, isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon ang bati ko sa inyo. Magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.